KLTV Kwentong Kababalaghan. Walong lumang simbahan na puno ng kababalaghan at misteryo. San Agustin Church, Intramuros, Maynila. Sa pinakamatandang simbahan ng Maynila, maraming kababalaghan ang naitala. Madalas sabihin ng mga sakristan na kapag gabi at tahimik na maririnig ang mga yabag sa pasilyo, tila may paring naglakad dala ang mabigat na rosaryo. Ngunit kapag sisilipin, wala namang tao. Sa ilang pagkakataon, bigla na lamang sisindi ang mga kandila sa altar na walang humahawak. Ang mga matatanda naniniwala na ito ay tanda ng mga espiritu ng mga paring naglingkod doon na hindi iniwan ng simbahan kahit lumipas na ang kanilang buhay. 2. Barasoain Church, Malolos, Bulacan. Dito ginanap ang mga makasaysayang pagpupulong noong panahon ng revolusyon. Ngunit may mga ikinukuwento na kapag nag-iisa ang tao sa loob ng simbahan, may maririnig na tila mga tinig ng mga taong nag-uusap sa wikang Kastila. Ang ilan na may nakakakita ng mga aninong nakaupo sa gilid, tila mga delegado ng lumang kongreso. Pinaniniwalaan na sila ay patuloy na nagbabantay sa kasaysayan ng bayan. 3. Miagao Church, Iloilo. Sa harapan ng simbahan, nakaukit ang larawan ng mga santo at mga halaman. Ngunit ayon sa mga taga roon, tuwing gabi, may mga nakikitang anino na bumababa mula sa bundok papunta sa simbahan. Sila raw ay mga kaluluwang tumulong sa pagtatayo ng gusali, nagdala ng bato at kahoy noong panahon. Hanggang ngayon, tila nanatili ang kanilang presensya na para bang bantay ng simbahan. 4. Daraga Church, Albay. Nakapatong sa mataas na burol, mistulang tanod ng bayan. Ngunit sinasabi ng mga residente na kapag nag-aagaw dilim, biglang bumabalot ang makapal na ulap. May mga nakikitang aninong nakaitim na naglalalakad sa paligid ng altar. May mga paring nakasaksi na sa loob ng simbahan ay maririnig ang mga salitang hindi kilala, tila panalangin mula sa ibang panahon. Paoay Church, Ilocos Norte. Ang makanapader na gawa sa bato at coral ay may kakaibang aura. Ayon sa ilang bumibisita, sa gabi ay may liwanag na gumagalaw mula sa loob kahit sarado ang simbahan. May mga pagkataong maririnig ang tunang kampana, bagamat walang tao ang humihila. Sinasabi ng mga kwento na may mga nilalang na tumulong sa paggawa ng simbahan at sila ay nanatili roon bilang mga tagabantay. 6. Baclayon Church, Bohol. Isa sa pinakamatandang simbahan sa Visayas. Sa mga lumang larawan, madalas lumilitaw ang mga mukha ng mga pari at madre na tila nakasilip sa bintana. May mga bisitang nagpatunay na bigla na lamang silang kinikilabutan, lalo na kung lalapit sila sa lumang kumbento. Ang mga taga roon ay naniniwala na ito ay hindi para manakot, kundi upang paalalahanan ng mga tao na igalang ang banal na lugar. 7. Liliw Church, Laguna. Sa lumang bayan ng Liliw, may simbahan na ilang beses nang nasalanta ng lindol at sunog, ngunit nananatili pa rin. Maraming nagsasabi na tuwing gabi, may naririnig na pag-awit ng koro kahit walang tao sa loob. Ang tinig ay malumanay ngunit nakakapangilabot na para bang mga kaluluwang hindi pa nakakatapos ng kanilang panata. Sasher 8, Taal Basilica, Batangas. Ang pinakamalaking simbahan sa Asia ay hindi rin ligtas sa mga kababalaghan. Sa mga katahimikan ng gabi, maririnig ang tila sa bayang panalangin ng napakaraming tao. Ngunit kapag sinilip, wala ni isang tao ang nandoon. Ayon sa matatanda, ito raw ang mga tinig ng mga taong nag-alay ng buhay sa pananampalataya na patuloy na nagdasal para sa bayan. Shh! Aral ng mga kwento. Ang mga lumang simbahan ay hindi lamang gusali ng bato at kahoy, kundi mga saksi ng pananampalataya, sakripisyo at kasaysayan. Ang mga kababalaghang naririnig at nakikita roon ay hindi lamang upang manakot, kundi upang ipaalala na ang pananampalataya at panata ay may bigat na hindi kayang pawiin ng panahon. Aral kung paanong nanatiling nakatindig ang mga lumang simbahan sa kabila ng unos at pagkasira, gayon din dapat tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Ang kababalaghan ay hindi para lamang katakutan, kundi tanda ng banal ay laging naroroon, nagbabantay at gumagabay. 8 lumang simbahan na puno ng kababalagan, Part 2. 1. Sta Maria Church, Ilocos Sur. Isang simbahan na nakatayo sa tuktok ng burol, napapalibutan ng sementeryo. Madalas ikuwento ng mga taga roon na kapag naglalakad ka sa paligid sa dapit hapon, may maririnig na tila tunog ng kampana kahit walang humihila. Sa ilang pagkakataon, may makikitang imahe ng isang babae sa bintana ng kumbento, nakatingin sa mga dumaraan, ngunit biglang naglalaho kapag lalapitan. 2. Jaro Cathedral,
Iloilo. Ang kampanaryo nito ay hiwalay sa mismong simbahan at maraming kababalahan ang naiulat. May mga nakarinig ng tinig ng bata na tila umiiyak mula sa tuktok ng kampanaryo. Kapag inakyat, wala namang makikita. Ang ilan naman ay nakapagsabi na nakaramdam sila ng malamig na hangin sa loob na para bang may espiritu ng mga paring nagbantay roon noong sinaunang panahon. 3. San Sebastian Basilica, Maynila. Ang unang all-steel church sa Asia, ngunit sa kabila ng tibay nito, may mga kababalahang nagaganap. May mga paring nagsabi na tuwing madaling araw bago magsimula ang misa, may naririnig silang koro ng mga tinig na umaawit ng Ave Maria mula sa itaas kahit wala pang tao sa simbahan. Sinasabing ang mga tinig na ito ay nagmula sa mga kaluluwang hindi tumigil sa pag-aalay ng papuri. 4. Malet Church, Maynila. Isang lumang simbahan na nakaharap sa dagat. Sa tuwing may bagyo, ikinukwento ng mga residente na may makikitang imahe ng isang batang naglalakad sa harapan ng simbahan, tila humihingi ng tulong. Ngunit kapag nilapitan, ito'y biglang naglalaho. Pinaniniwalaang ito ay tanda ng mga kaluluwang nasa lanta ng mga lumang trahedya ng dagat. 5. San Guillermo Parish Church, Pampanga. Bahagyang nakalubog sa lupa matapos ang pagsabog ng bulkang Pinatubo. Ayon sa mga nakatira malapit dito, tuwing gabi ay maririnig ang tila pagdarasal ng maraming tao sa ilalim ng simbahan, kahit wala namang laman ang pinakapuso nito. Sinasabing ito ay mga tinig ng mga taong inilibing ng abo at baha noon, patuloy na nananalangin. 6. Buljun Church, Cebu. Isang lumang simbahan na itinayo sa tabi ng dagat. May mga kwento na tuwing gabi ang mga nakabantay ay nakakakita ng mga paring naglalakad papasok sa simbahan hawak ang kanilang rosaryo. Ngunit sa pagsilip, wala namang tao. Ang iba naman ay nakakaramdam ng biglang lamig sa loob na tila may espiritong nagmamasid. 7. Giyuan Church, Eastern Samar bantog sa kanyang malaperlas na altar. Ngunit ikinukwento ng mga matatanda na bago dumating ang mga malakas na bagyo, may mga nakikitang mga ilaw na lumalabas mula sa simbahan at umaakyat sa langit na para bang mga espiritong nag-aalay ng panalangin para iligtas ang bayan. 8. Tanay Church, Rizal. Isang lumang simbahan na may mga kakaibang estatwa ng mga santo. Ngunit sinasabi ng mga sakristan na minsan, sa kalaliman ng gabi, parang gumagalaw ang mga mata ng mga estatwa. May mga nakapagsabi ring nakakarinig sila ng biglang pag-awit ng koro mula sa loob kahit wala ni isang tao sa simbahan. Aral ng mga kwento. Ang mga kababalagan sa mga lumang simbahan ay paalala na ang mga lugar na ito ay hindi lamang itinayo ng tao, kundi pinaghirapan, inalay at binantayan ng maraming kaluluwa. Ang mga misteryong nagaganap ay hindi lamang upang manakot, kundi upang ipaalala ang pananampalataya ay nananatili kahit sa katahimikan ng gabi. Aral, ang pananampalataya ay higit pa sa nakikita. Sa mga kababalaghan, natututo tayong pahalagahan ang kasaysayan, igalang ang banal at magpatuloy sa pananalig sapagkat ang Diyos ay laging naroroon, nakikinig at nagbabantay. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalaghan.